Ito, pag-usapan po natin naman ito. May grabe naman talaga 'to si BP Sara. Ha? Nakatuwalya, ano ba 'to, maliligo ba 'to si BP Sara sa beach o ano? Pero, ito yung kumakalat na video ngayon, ha? Eh, nahuli, nagsho-shopping, pambihira. Pa-shopping-shopping pa 'to si BP Sara. Nagkakagulo na ang bansang Pilipinas, nagkakalaglagan na ang bansang Pilipinas, nahuli pa. Si BP Sara nagsho-shopping sa China pa. Ang lupit talaga nito, oh. Kaya tinatawag na lustay si BP Sara, eh. Ano? O sige, tingnan natin, ha? Na? Mm. Taka na? Shopee! Sakto ko siya. Shopee! Ang dami na namang maaasar dito sa video na ito. Pambihira. Nag-Shopee, made in China siguro yan. Kaya ano, yung pamimili ni BP Sara, nako, matindi. Pero sa mga inaanak ko sa susunod, ha? Yan na lang. Pwede bang ito na lang ang ang regalo ko sa inyo? Ha? Sa susunod, ito na regalo ko sa inyo. Shopee lang, Shopee. Tsinelas galing Shopee, pero imported, made in China. Marami na, ang dami na namang mati-trigger ni, "Uy, simpleng iisipin nyo, ha? Yung mga engineer lang, ha? Yung mga contractor lang, bumibili ng payong para sa kotse. Gano'n sila katindi." Ito pang isang witness, ha? Na undersecretary ng DPWH, may mga mansyon sa Forbes, may mansyon sa Bataan, may mansyon sa Ayala, Alabang. At ang dami, bilyon-bilyon ng pera. Pero si BP Sara, shopping lang. Shopee pa, Shopee. Mukhang made in China pa, eh. Kaya nagagalit na naman sila diyan. Naku, meron kang meron kang ang 150 million confidential funds, no? Pero ito ang isang ibig sabihin na chill lang. Chill. Alam mo kung malinis ka, chill lang. Bagamat kung malinis ka, kahit hindi ka perpekto, wala naman kasing perpekto, eh. Pero hindi ka nanloloko ng hindi ka nagnanakaw. In the end, ipagtatanggol ka rin ng Panginoon, eh. Kita mong nangyayari ngayon. Alam nyo ba, sila nagkakagulo? Sila po nagkakagulo. Ang sasampahan pa nga na impeachment, di umano ay si Bongbong Marcos. Di natin ano ang mangyari. Mga kakampi niya yun, ha? Makabayan Black. Sabagay, baka naman nagpapataas lang ng presyo yung Makabayan Black kasi balita ko dyan, Makabayad Black yan, eh. Yan lang ang gusto niyang bayad. So, gigipitin ng presidente para magbigay ng bayad, no? Pero nagkakagulo sila. Si Chanco nagsalita na pinagalitan daw ni Bongbong Marcos sa harap niya si Romualdez dahil ilang mansion ba ang gustong bilhin, ilang helicopters ba ang gustong bilhin, na-discuss ko na po yan. Hindi natin alam, yan na nagba-backfire. Isipin niyo po, alam ni Bongbong Marcos na nagnanakaw yung pinsan niya pero wala siyang ginagawa. Alam niyang nagnakaw yung pinsan niya pero ang gusto niyang trabahuhing impeachment, si Sara. Alam niyang nagnakaw yung pinsan niya pero anong ginagawa ng secretary ng DPWH na si Dizon ay puro pinagsisisante yung mga district engineers, yung mga contractors, etc. Alam niya yung pinsan niya nagnakaw, pero yung secretary niya, yung ombudsman niya, ang ginigipit si Libiste. Kaya naman, yung mga bata, ang sabi, di umano, ito ang sabi ng marami. Ang leader daw ng mga komunista, yung mga
Itong mga makabayan, itong mga kaliwa, at kung sino-sino pang mga pinklawan, ang leader daw nito si Tambi. Hindi ko sinasabi lahat sila makakaliwa o lahat sila komunista ha. Pero ang nagli-leader diyan si Tambi. Sino nagsasampa ng impeachment kay Bongbong Marcos? Hindi makabayan. Laglagan na sila, nagkakagulo sila. Ito naman si Sara nangaasar pa. Nagsiyasyapi. Pambiir. Kalma-kalma lang, relax-relax lang. No? Pero dito pa lang, patay na si Bongbong Marcos. Alam mo yung pinsan mo ang nagnakaw. Bakit walang investigasyon ni isa na nangyayari kay Tambi? Ito pa matindi. Ang Pork Barrel Kings, katandem niya, si Sandro, anak ng presidente. At mas malaki pa ang pork barrel ni Sandro kesa doon sa pinsan niya. Na yung pinsan niya, alam niyang nagnakaw. Naiintindihan niyo ang implications nito? Gaano kabigat itong pangyayaring ito? Laglagan na po ito. Diyan tayo mauuwi. Magkakagulo sila. So sa madaling salita, talagang dapat ma-impeach si Bongbong Marcos. Dahil alam mo magnanakaw yung kapinsan mo, pero yung ginagawa mong solusyon para malutas itong problema natin sa flood control scandal at saka sa ghost projects, hindi mo ginagawa ng tama. To the very least, to the very least, Pero ako kasi naniniwala, you are one of the masterminds. Ang sabi nila, malaking sindikato itong pagnanakaw na ito. Hindi po pwedeng walang alam si Bongbong Marcos, in my opinion. So, sa mga DDS, chill lang. Kalma lang. Kalma, relax. Dahil sila mismo mag-aaway-away dyan. Sila magkakagulo. Sundan lang natin yung leader ng DDS, ang Duterte, pasyapi-syapi. Ha? Syapi lang tayo. Hindi natin kaya mamili dun sa mga mamahaling sa mga mamahaling lugar. Diyan lang tayo sa Shopee. Okay din naman, may tibay din naman kahit made in China. Hindi naman ibig sabihin, bumibili ka ng made in China, pro-China ka na. Di ba? Tanong ko sa inyo, lahat ba ng bumibili made in China, pro-China? Hindi naman. Baka yun lang ang afford namin. Di ba? Ako, wala naman akong kinukurakot. Diba? Hindi katulad nila. Next topic po. Alam nyo po, may nabanggit si BP Sara na meron ako napanood na video niya at sabi niya, ang isa daw sa katangian ng isang addict, ng isang gumagamit, yung pag sinita mo siya doon sa kanyang maling ginagawa, imbis na ibabalik niya, ililipat niya sa iba, ang sisilipin niya yung iba. Hindi nyo ba napapansin? Ganyan ang gawain ng gobyerno. Kasi sa laki ng kanilang problema dito sa ghost projects, sa laki ng problema nila sa pork barrel, and program funds, etc., may malaki pa silang problema sa Cabral files na itinuturo na di umano talagang paglulustay o pagnanakaw ng pera ng kaban ng tao, ng bayan, pinapasa nila. Pakinggan nyo po to. Yang mga ganyang argumento ay argumento ng mga rabid DDS supporters. Ayan, argumento raw to ng DDS. Ang alin? Anong argumento po? Ano ba to? Si Tonyo ba to? Si Tonyo? Tinyo. No, na ginagamit ang flood control issue para bilang panangga o pantabing pandepensa sa Vice Presidente. No? So, ibig ba sabihin na dahil totoo, no? Wala pang malaking isda na talagang nadidiin at nakakasuhan, nahuhuli, nakukulong
dito sa flood control issue. Ibig ba sabihin hindi na dapat kalimutan na lahat ng mga issue ng corruption? Okay. Ito sinasabi niya, ito daw argumento ng DDS, ginagamit itong flood control issue, itong flood control scandal, itong ghost projects na nakawan sa gobyerno para makaligtas si BP Sara doon sa kanyang confidential funds na 150 million. Tanga. Tanga ata itong kayo na hubusga, tanga ba siya? O nagtatanga-tangahan? Dalawa lang yan. Bakit? Let the major be the major and the minor be the minor. Ako, alam nyo po, pag may nakakausap akong tao, tapos pinagbabali-baligtad yan, naaasar ako. Mabilis ako maasar sa ganyan eh. Kasi alam mo, nililigaw nila yung sitwasyon. Okay, ano bang ibig sabihin, let the major be the major and the minor be the minor? Pag-usapan lang natin yung major. Doon tayo mag-focus. Ano ba yung major problem? Ano ba yung major issue? Kasi kung pag-uusapan natin at kakaririn natin yung minor issue, huwag na tayong mag-usap. Ayaw kitang kausap. Sa totoo lang. Kasi ako yung taong I hate drama. I hate toxic people. Kung ang pag-uusapan natin wala ring kwenta, ganyan lang, titingnan ko lang agad yan. Ano ba itong pinag-uusapan natin? Major, minor? Pag yung pag-uusapan natin, small talk, walang kwenta, pass. Minor ba? Pag-uusap, wag na, pass. Doon tayo sa major. Doon tayo sa major issue. Balikan natin sa sitwasyon. Brad, ang major issue dito yung flood control. Kasi yung confidential funds ni BP Sara na 150 million, masingil man si BP Sara doon, managot man si Sara o hindi magugutom ang Pilipino. Are you stupid? Tanga ka ba o nagtatanga-tangahan? Itong flood control, this is the major issue. This is the main issue. Kasi pag hindi natin nasolusyonan to, maraming mamamatay. Ulit. Susunod nitong January na season, February, tapos summer na. Tapos ng summer, tag-ulan na naman, bagyo na naman. Ang daming malulunod na naman dahil sa baha. Alam mo bang ang daming nagugutom na Pilipino dahil dyan sa nakawan sa gobyerno? Yang mga pork barrel, yang mga bonus nyo di umano, yung mga tinatanggap nyong pera di umano para pumirma kayo ng impeachment ni BP Sara. Kasamahan nyo mismo nagsabi niyan. Naiintindihan? So, kami pa ang nagsasabi na dinadivert namin sa flood control para makaiwas si Sara. Tanga. Kayo ang nagda-divert ng control. Ay, kayo nagda-divert ng issue. Kasi ang problema natin yung flood control. Kaya nyo gusto magkaroon ng impeachment para makalimot ang taong bayan. Yan ang pag-uusapan ngayong February. Makalimot dun sa tunay na problema ng... Isipin mo, pag-uusapan natin yung 150 million na confidential funds ni BP Sara na nagamit naman sa tama. Pero yung billion, tahimik ka, gago. Gago kayo. Yung billion na confidential funds ni Bongbong Marcos, tahimik kayo. Ano ba kayo? In the first place, hindi maliit na bagay yung kinakaharap ng Vice Presidente. Pinag-uusapan natin dito, 612.5. Ito na, ang issue naman dito, 150 million lang confidential funds. Binalo nila sa 600. Di ko alam kung saan nila kinuha yung numerong yan. Okay? Ganyan din kasi ginawa nila kay, kay PRRD. 5,000 daw napatay. Pero ngayon may kaso, wala pa atang 100 yung magtitistigo. Sa dami-dami di umanong napatay ni PRRD.
ni hindi man lang umabot ng 1% yung nagsampa, yung titistigo, 'di ba? Na kapamilya. Ganyan ang itong the likes of this person. Kayo na magsabi kung saan affiliated 'to. Pero alam nyo kung saan affiliated 'tong mama na 'to, eh. Baka sasabihin, red tagging na naman tayo. But these people, style nila yan mag-balloon ng numero. Okay, pagpalagay natin 600 million. Sige, for discussion purposes. Yes, hindi siya maliit. Aminin ko, hindi siya maliit. Hindi siya maliit na pera. But if i-compare mo sa confidential funds ng presidente, sa confidential funds ng mga sekretary, ng mga tuta ng presidente, maliit yung 600. Gets nyo? Ang maluloko nyo lang, yung kaya nyong dalhin, yung mga tao sa bundok. Million na confidential funds. No? Kahit ano pa sabihin mo, kung kinurakot yan, ay dapat panagutan. No? Otherwise, sasabihin, may double standard talaga. Ganyang kabulok na ang double standard sa ating lipunan. Ang mga... Alam mo, gago to. Kami pang double standard. Ako wala akong paki kay Sara, ha? Ang prinsipyo lang naman natin, pag tama-tama, pag mali-mali. Walang issue po sa akin kung idemanda nyo si Sara. Kung talagang nilustay niya yung 600 million na pinagsasabi mo, walang issue. Pero dapat, patas. Kaya nga dapat kami ang nagsasabi, hindi pwedeng double standard. Bakit si Sara nakikita mo pero yung billion confidential funds ni Bongbong Marcos tahimik kang animal ka? Tama o tama ako? Sampahan nyo rin si Bongbong Marcos. Singilin nyo rin si Tambi. Mas lalo si Tambi, hindi nyo kayang kantiin. Alam ng taong bayan yan, bakit? Ay siya nga maraming kinuha eh. Ba't di nyo kaya? Walang problema. Ano nyo si Sara? Pero lahat. Sige, lahat. Pupusta ako, hindi mo kaya. Titignan mo yung ang daming mga ordinary government employees. Sabi ko, adik ba to? Ako yung nagtatanong lang, ha? Kasi sabi nga ni BP Sara, yan ang katangian ng adik eh. Binabaligtad. Of all people, kayo pa magsasabi ng double standard. Alam mo, ito yung parang lalaking nahuli mong ng bababae. Pag nahuling ng babae, ibibintang pa dun sa partner niya na yung partner niya nanlalaki. Ganyan ang style nitong mga to, animal. For graft and corruption, for malversation, kahit nga pinag-uusapan natin, libo lamang yung mga amounts, no? Pero ngayon dahil vice presidente, wala na lang, papabayaan na lang. So hindi naman pwede 'yon. Ang point niya, yung iba nga daw nagnakaw lang ng libo, kinukulong, kinakasuhan, hinaharap ang kaso, etc. etc. Tapos pagka vice president, hindi naman pwede 'yon. 'Di ba? Tama. Hindi porket kalaban nyo sa politika, tapos 150 million lang ang pinag-uusapang confidential funds, tatahimik kayo kay Bongbong Marcos. Kaya nga sabi ko, yung mga pinagsasabi nitong animal na to, dapat kami nagsasabi sa iyo niyan. Bakit yung mga nagnanakaw, nagsha-shoplift sa grocery, kulong agad? Bakit yung amon nyo? Ang laki ng ninakaw sa flood control. Tahimik kayo. Yung amon nyo,
na ang laki-laki ng confidential funds nasa bilyon, tahimik kayo. Kami dapat nagsasabi sa inyo niyan. Next topic po. Eto pa, isa pang nasaktan. Nasaktan kay Kiko Barsaga, kaya ididemanda naman siya. Nagkakagulo na sila, di ba? So, yan po nagiging issue sa ating gobyerno. Pagka na binubunyag yung kanilang anomalya, nagagalit sila tapos gigipitin ka. Pag-usapan po natin. Kakasuhan ng National Unity Party o NUP si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga dahil sa mga panibagong pasabog nito sa kanyang social media account. Sinabi ni House Deputy Speaker at NUP Chairman Ronnie Puno, hindi na nila palalampasin ang mga walang basihang aligasyon ni Barzaga. Sa kanyang post, sinabi ni Barzaga na tumanggap daw ang mga miyembro ng NUP ng suhol galing kay billionaire Enrique Razon kapalit ng pagsuporta sa dating House Speaker Martin Romualdez bago ang eleksyon noong 2025. Ayan, okay. Pag-usapan natin, yung NUP daw na kung saan sila ay miyembro, itong isang tycoon, itong isang mayaman, bilyonaryo na si Enrique Razon, sinuportahan, tumanggap ng suhol itong sila Puno, kapalit ng pagsuporta doon sa di umanong magnanakaw o yung may flood control scandal at ghost projects at mastermind, di umano na si Tambaloslos. So yan ang issue nila kay Kiko Barsaga. Ngayon, ididemanda siya. Pero kaagad din naman itong binura ng kongresista. Pinalitan niya ito ng panibagong post laban kay Congressman Puno matapos nitong ihayag na kakasuhan ng partido si Barzaga. Sabi ni Barzaga, pwede naman daw siyang kasuhan ni Puno pero pagpapatunay lang daw ito na nabili na ng negosyanteng si Razon si Puno. Giniit ni Puno, walang basihan at masama ang layunin ng mga paratang ni Barzaga. Wala naman daw kasing naging kalaban si Romualdez sa kanyang distrito kaya hindi makatwiran ang bintang ni Barzaga. At dahil sa mga akusasyong ito ni Barzaga sa mga miyembro ng NUP, sa korte na lang daw sila magkita. Ang NUP ay partidong minsang pinamunuan ng ama ni Barzaga na si Elpido Barzaga Jr. at kinabibilangang partido rin ng batang kongresista. Yan. So, ang issue natin dito, again, hindi naman tayo panatiko sa isang politiko. Sa akin lang, di ba? Pag tama, tama. Pag mali, mali. So, pag tama na talagang binayaran kayo ni Enrique Razon at totoo, dapat talagang managot kayo. So, kailangan patunayan nito. Dapat may mga hawak na ebidensya to si Kiko Barsaga, hindi lang siya magsasalita ng ganyan. Patas naman tayo eh. Dapat makulong to. Dapat managot tong mga to. Dapat talagang mabigyan ng leksyon para hindi tularan. Yun lang naman. Pero, kung nagpapauso lang to si Kiko Barsaga at nagpapalapad lang ng papel at gumagawa lang ng issue para sumikat at may plano sa national election, ako po nag-iingat lang. Hindi ko sinasabing ganyan si Kiko Barsaga. Kaya lang, come 2028, marami na magpapalakas sa Duterte. So ako ay tinitingnan ko lagi, hindi yung personalidad. Titingnan natin lagi yung katotohanan para hindi tayo nalilinlang. Ganyan po ang naging stand ng Banateros eh. Even si BP Sara at saka si Bongbong Marcos, remember that, nung nagtandem sila? Hindi namin sinuportahan si BP Sara na ang kanyang presidente ay si Bongbong because we know adik si Bongbong Marcos. Yan po ay personally sinabi sa amin ni PRRD. At yan din naman ay sinabi ni PRRD sa vlog pa nga ni Banat Bay, remember that? So, alam yan. At kay PRRD kami naniwala, kaya ayaw namin kay Bongbong. So, titingnan natin yung totoo. Doon lang tayo sa totoo. Hindi tayo dapat nagiging panatiko ng isang politiko. Sa totoo lang. So, ganito rin din kay Kiko, tsaka dito kay Puno. Patunayan mo. Kung talagang bayad sila, thank you. At meron tayong mababawasan tayo at na merong managot na swapang na congressman.
Pero kung nagpapauso lang 'to si Kiko, wala siyang ebidensya, dapat managot din siya. Noong Disyembre ng nakarang taon, sinuspindi si Barzaga ng Kamara ng 60 araw ng walang sahod at benepisyo dahil sa ilang posts nito sa kanyang social media account na umano'y puro paglabag bilang isang mambabatas ng mababang kapulungan. Ngayong darating na Pebrero sana nakatakdang matapos ang suspensyon ni Barzaga. Pero ilang mambabatas ang nagpanukalang dumaan muna siya sa fitness test para malaman kung angkop na siyang magtrabaho muli. Pambihira. Pabalik pa lang siya sa February, mukhang masususpindi na naman, patay kang bata ka. Dumaan muna sa fitness test. Anong fitness test ba yung ibig niyong sabihin? Gusto mo mag-boxing sila ni Puno? Hindi ko maintindihan. Ano ba ibig gusto mo? Mag-boxing sila dyan ng mga o mag-jogging sila? Anong fitness test? Yan ba inaayon sa batas na? O ayan kasi sinasabi nila si Kiko Barzaga may sapak. Hindi natin alam kung paano niya kokontrahin yan. Pero tila magbabago ang storya ngayong panibagong kaso na naman ang kakaharapin ni Barzaga. Sa pagbabalik ng sesyon sa susunod na buwan, nakahanda raw si Barzaga na mag-privilege speech para patunayan ang umano'y suhulang kinasangkutan ng NUP. Para sa agenda. Abangan na lang natin. Okay? So tayo, dyan lang tayo. Wala tayong kinakampihan. Yung dapat managot, managot. Next po. Ito, pag-usapan natin ito. Tingnan nyo po kung ganito ba talaga ang utak ng general. Pero baka naman isolated case lang to. At pag-usapan natin to sinabi ni General Torre. Among the options now, PBBM is the best. So, ito salita ng isang general na ginawang tagalinis ng kalsada at taga-traffic ng kalsada. From PNP chief, naging ano ba posisyon na nito? MMDA manager. Parang Paconsuelo de Bobo. Ito talaga to si Torre. Pagkatapos ng mga malalaki niyang at dangerous projects niya na ikasisira na ng karir niya na ginawa para kay Bongbong Marcos, talagang pinaglaruan siya ni Bongbong Marcos. Ito yung sinasabi natin na itong si Torre, wala na talagang respeto sa sarili. Kaya ako, hindi ko na rin, pag titingnan mo yung attitude nito si Torre, hindi na rin ako nagugulat kung bakit di niya, binastos niya si PRD, binastos niya yung KOJC, kasi siya mismo, binabastos niya sarili niya. Wala na siyang respeto sa sarili niya. Diba? Talagang ginagago na siya ni Bongbong, pinupuri pa rin niya. Ang masakit nito, parang hindi niya alam na ginagago siya. So, medyo may tama ata sa utak tong general na to. Sabi niya, among the options now, PBBM is the best. Talaga? Si Bongbong lang ang the best na option natin ngayon? Si Sara, bakit hindi? Di ba? Ang daming mga magagaling na politiko. Meron tayo sa horizon ng mga magagaling na politiko. Andiyan ang Marcoleta. Andiyan ang Isko Moreno. Ibig sabihin, andiyan ang Sara Duterte. No. Maraming options ang Pilipinas. I mean, nakakaawa naman talaga ang Pilipinas kung ang option lang natin ay isang adik, di umano. Pati kapatid niya sinasabing adik. Talagang nakakalungkot ang buhay ng Pilipinas. Nakakatakot ang kalagayan ng Pilipinas kung ang talagang option lang natin, ang best option natin ay si Bongbong. What are the other options that we are faced with? Besides, even without those other options, I think he is doing a good job in running the country. Adik. Hindi ko sinasabing adik siya, no? Pero yung ginagawa, sinasabi niya, ay gawaing adik. Ano yun? Meron siyang nakikita ng malayo sa katotohanan.
Napakalabo nitong sinasabi nitong general na 'to. Na magandang pagpapatakbo ni Bongbong Marcos sa wala nga siyang infrastructure. Yung 2 tulay ninakaw niya. Hindi niya proyekto yun. Ang dolyar natin pataas na ng pataas. Hindi ka ba pagtaas ng dolyar, tataas ang kuryente, tataas ang bilihin, tataas ang gasolina, tataas lahat. Sahod hindi tumataas. Nag-iisip ka ba, mama? Yan ang problema natin sa mga ganito. And higit sa lahat, yung mga sinabi niyang PBBM is the best option. Wow. Ang layo po sa not even close. Ibig sabihin, that is the best you can do? Yan na ba? Ang sa tingin mong best natin? Ay, anong klaseng mama talaga to? Wala talaga tong bait sa sarili. Walang respeto. Pati sarili mo, Brad, boss, sir, binabastos mo. Eto, isa sa sinasabi kong halimbawa kung bakit nagpapanik na po ang gobyerno at kung ano-ano ang kanilang pinagkagawa. Eto, style na po nila. Observe nyo po. Hindi po to isolated case. Hindi lang po ngayon to ginawa. Lagi nilang ginagawa ito. Tingnan ninyo ang style ng gobyerno pag sila nasasaktan. Kung ma-deliver ang commitment na halos 12,000 megawatts na power supply, kinansela ng Department of Energy ang mga kontrata para rito ng Solar Philippines Power Project Holdings. Kumpanyang itinatag ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Yan. So sa madaling salita, ito lang yan. Ganun kasimple po yan. Yung kontrata nung kumpanya ni Leviste na solar, kinansela. Okay? Ng Department of Energy natin. Hindi ba nila alam? Hindi na nga siya sa kanya yan. Ibinenta niya na yan. Nagkakagulo-gulo sila. Di ba sinabi ni Boying, si Boying pa nga mismo ang pumuyok dyan. Sinabi binenta niya, bakit niya ibinenta? Tapos ngayon kakanselahin. Tapos ngayon kinansela, idinidikit sa pangalan ni Leviste. Bakit? Tuloy po natin. Leandro Leviste. Ang kanselasyon, bahagi ng mas malawak na paglilinis daw ng DOE sa mga hindi natutupad na kontrata. Sa isang mensahe sa GMA Integrated News, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na mga lehitimo at seryosong investors lamang ang gusto nila sa energy sector. Kaya kinansela nila ang mga kontratang aabot sa 17,000 megawatts ng renewable energy, kabilang ang sa Solar Philippines. Ayon kay Garin, ilang beses silang nagpadala ng show cause orders at iba pa, pero wala raw silang nakuhang tugon sa Solar Philippines. Yaon! so sa madaling salita, ito ay gusto nilang kanselahin yung kontrata. O di kanselahin nyo. Ako walang pakialam Hindi po sa pinagtatanggol natin si Leviste. Okay? Hindi ko rin sinasabing wala akong pakialam kay Leviste. Kaya lang ang stand po natin, pag mali, mali. Pag tama, tama. Ganun kasimple lang yon. Kay Coach Oli, pag mali, mali. Pag tama, tama. Kahit anong kulay mo, kahit pula ka, dilaw ka, etc. Kaya lang ang problema natin dito, halatang halata naman kayo. Biglang idinikit yung solar na naibenta na ni Leviste, ngayon naman kakanselahin. Di ba halatang halata? Maglalabas kasi si Leviste nung listahan ng mga magnanakaw. Yung mga naiwan sa files ni Cabral, bago siya di umano nagpakamatay, iniwan kay Leviste. Pasimplehin po natin. Ando doon po yung listahan ng mga nakinabang sa mga flood controls scandal. Ilalabas ni Leviste.
At pagbabalik daw ng sesyon sa February, papakita niyan lahat-lahat kung sino yung mga involved dito. So ngayon, ang gobyerno, ginigipit siya. Yun lang po yan. Kasi ang simple-simple naman eh. Kung si Bongbong Marcos ay tunay na naghahanap ng solusyon doon sa naganap na problema dito sa Ghost Project, sa flood control scandal, di dapat open. Natutuwa siya. Natutuwa siya kay Libiste. Dapat ganun din ang ombudsman. Kaya nga hindi ko maintindihan bakit nagpupuputok ang butchi nitong si Boying. Di ba? Ang tagal na niyan eh. Ang tagal na niyang solar na yan. 2025 pa yan na ibenta. Ang tagal na rin yan nasa kanya. Bakit ngayon lang nagkaproblema? Hindi ba familiar sa inyo? Yan yung sinasabi ko eh. Yan ay gawain ng gobyerno. Pag nasaktan sila at mahuhuli yung katarantaduhan nila, gigipitin ka. Yung prime water, ganyan din ang ginawa sa Bilyar eh. Naalala nyo? Yes, may problema talaga ang prime water. Even yung supplier namin ng prime water, dito. Although okay naman yung prime water namin, ang problema lang, dito sa aming lugar, pagka talagang nagkaroon ng bagyo at nawalan ng kuryente, wala silang backup plan. Yan lang naman ang reklamo ko. Pero that is not the issue. Ang tagal ng problema yun. Bakit sinilip ngayon? Di ba? Yan style nila, chilling effect, para manahimik ka. Huwag mo na, dito ka sa amin. Pag hindi namin kaya pilipitin ang liig mo, and all the more, magsasalita ka pa ng katarantaduhan at pagnanakaw namin, yari ka. Hindi naman ngayon lang nangyari yan. Ganyan sila parati. Bigla maninilip tong DOE. Tapos tatamaan yung maglalabas ng Cabral Files. Eh sinong niloloko nyo? Katanga mo na lang kung hindi mo nakikita na talagang off itong timing nila. Pinagmumulta sila ng tinatayang 24 billion pesos. Dagdag ni Garin, ang kanselasyon ay base lamang sa discipline, performance at pagpapatupad ng kanilang contractual obligations. Pagsunod-an niya ito sa integridad ng mga kontrata at pananagutan sa publiko at hindi dahil sa politika. Ayon pa Sino hindi maniniwala? Sino maniniwala sa inyo na ito hindi dahil sa politika? Sino maniniwala sa inyo na yung impeachment kay BP Sara ay hindi dahil sa politika? Magtataka ka eh. Halimbawa lang, halimbawa. Halimbawa lang ha. Hindi nila sinisilip si Raffy Tulfo. Halimbawa lang. Ay biglang maglabas ng katarantaduhan nila sa Ghost Projects. Biglang na ngayon magkakaproblema si Tulfo. Diba? Yung ba naman kailangan pa nating ispilingin. Kaya nga alam mo, nung na-interview namin si Libiste, nung nagkaroon kami ng last message, ang sabi ko kay Libiste, sana hindi ka huminto. Dahil marami na kaming nakitang katulad mo, naninindigan sa tama, pero biglang humihinto. Pag tinakot na ng gobyerno. Ang problema, ang kaibahan lang netong si Libiste, totoong sadyang mayaman na to eh. Kaya lang, ganun din naman ang Bilyar. Pansin nyo, tumahimik. Mayaman din yun. So sabi ko, tingnan natin. Maganda yung ginagawa ni Libiste. Pero ang tanong, hanggang saan? Hanggang kailan? sa kalihim, posibleng kulangin na ang reserbang kuryente sa hinaharap at hindi mangyayari ang inaasahan sanang pagbaba ng presyo ng kuryente. Hininga namin ng reaksyon si Leviste at ang Solar Philippines, ngunit wala pa silang tugon. Hiningan nila si Libiste, pero wala pang tugon. Pero ang daming interview ni Libiste. Baka naman GMA ayaw lang talaga sadyang ayaw lang sa inyo. Alam mo yung sinasamin sa amin ni Libiste? At tuloy-tuloy ko itong gagawin.
kailangan tayo magsalita. Kaya lang, sabi niya, kailangan namin kayo. Kasi mag-isa lang ako eh. Alam mo, makahulugan sa amin yun. Ano ibig sabihin? Ang dating sa akin noon, wala na siyang tiwala sa mainstream. Diba? Kaya, saan siya nagpapa-interview na eh. Diba? Kasi kailangan totoo niya ng katulong. Okay, hindi ko sinasabing GMA. Pero marami sa mainstream media natin, baluktot na ang galawan. Tungkol naman sa umano'y pagbebenta ng shares ng kumpanya ni Leviste nang walang pasabi at pagpayag ng Kamara na nagbigay ng prangkisa nito, sinabi ng isang vice chairperson ng House Committee on Legislative Franchises na iimbestigahan ng komite ang issue kung may maghahain ng resolusyon. Sir, kailangan kong may reso, hindi po pwedeng moto. Well, first, let me just say it's my first term as a congressman. From my understanding, there has to be some kind of resolution because that's a formal way of actually bringing it to the attention of the committee. Ako pupusta. Eto lang, pupusta ako sa inyo. Hindi lang si Leviste ang maglalabas ng baho. Gusto nyo malaman kung anong mangyayari? Pustahan tayo. Hindi po ako manghuhula. Pero, ano na yan eh. May trending na sila, ganyan lagi nangyayari. Halimbawa, may maglabas na naman ng baho. Tingnan nyo, sisilipan na naman, lalagyan na naman, titingnan na naman ng kaso. Ganyan yung ginawa nila kay Pastor Kibuloy. Ang tagal-tagal ng dismiss ng kaso sa Amerika. Wala namang problema. Dahil sanggang dikit ni PRRD si Pastor Kibuloy, siya ang unang pinilayan. Binigyan ng kaso. Wala pong didikit kay PRRD. Higit pa lalo kay Senator Bongo, kundi si Pastor Kibuloy. Kaya ganun, itong issue nangyayari sa atin. Tingnan nyo kung mali ako. Pag merong maglabas ulit, kaliwat kanan na naman may kaso, may issue na naman tanggal, prangkisa, tanggal. Di ba ang SMNI tinanggalan din nila ng prangkisa? Eh bakit ang ABS-CBN tinanggalan din? Ni PRRD, yan ang sasabihin na iba. Hindi, tanga kayo, mali. Bakit tinanggalan ng prangkisa ang ABS-CBN? Wala na talaga silang prangkisa, tuloy-tuloy pa rin. Naintindihan yung pagkakaiba? Bakit nakakatuloy habang wala? Hindi nakakabayad ng tax. Di umano. Kaya, wala talaga. Pina-stop ni PRRD. Ang SMNI po, meron. Sila lang nag-cancela. Kikita nyo difference? Ganyan po kagago gobyerno natin. Kamakailan, sinabi ng kongresista na magbibigay siya ng 2 linggo para sabihin na ng mga tao ang lahat tungkol sa kanya ito sasagutin sa pagbubukas ng Kongreso. Nangyari, dyan sila kinabahan. Dyan. So, binibigyan ng warning, ito si Leviste, huwag kang magsasalita sa January 26. Ito, hawak namin sa'yo, etong solar, etc., etc., etc. Magkakaroon. Tingnan natin ngayon hanggang saan ito si Leviste. Di ba? Pag ito nagpreno, sabi ko sa inyo, natakot to. Saldi ko, kita mo, preno na. Sa January 26. Para sa GMA Interview. Next po, tingnan natin ito. Ito, pag-usapan natin ito ha. Itong si Claire Castro, napapansin ninyo, ang lakas mang-asar. Iyakin pala. Ang lakas mang-asar na itong Allen na ito, sumbungero naman pala. Nagkaroon na kayo ng kaklaseng ganun before? Ang lakas mang-asar, pero pag inasar mo, magsusumbong. Diba? Ngayon, tingnan natin, kayo magsabi, kung legit pa yung dahilan ni Claire, bakit siya nagsusumbong. At tatandaan po natin, ang balita natin, di umano ang nag-uutos sa aling ito, si Lisa. Kaya nga napapatanong ako sino na ba talaga ang presidente natin? Si Lisa o si Bongbong Bangag Marcos? O sige nga, pakilagay nyo dyan sa comment section. Sino na talaga ang nagpapatakbo ng Pilipinas?
Ikinatakot niya ang naturang Facebook post nitong January 2. Tandaan nyo January 2, meron siyang kinatakutan na post. Oh, importante, babalikan natin yan. Dahil anya, direkta itong nagbabanta sa kanyang buhay. Direct sa English. Direktang nagbabanta sa kanyang buhay. Sa ngayon, pag-iisipan ni Castro kung magsasampa siya ng reklamo, pero binigyan din niya na mahalagang ma-report niya ito sakaling may mangyari sa kanya. Depensa naman ni Angeles at Paglinawan, wala umanong threat sa naturang post. Okay, eto ngayon. So, hindi siya nagdidemanda, nagsusumbong lang siya. Sa madaling salita, warning shot yan. Di ba? Sa pulis, bang, bang. Ang susunod ng putok nito, sa puso mo na. Parang ganun. Oy, hindi grave threat yan. Example po yan. Yang example po yan nung ginagawa mo. Baka katanga na naman ng interpretasyon mo. Kasi dito, mali ang interpretasyon niya doon sa threat. Tingnan natin. Anila ang pag-report ni Ang ibig ko lang sabihin doon yung ginagawa ni Claire, parang warning shot. Dahil pag tumuloy pa sila, ididemanda na sila. Anong ibig sabihin nun? Chilling effect. Didemanda niya to sila Trixie kung hindi hihinto. At yung baka katulad ni na Trixie na mga vloggers na patuloy. Yan ang style. Style ng gobyerno. Kanina ang binakbakan, congressman na ng bubuko ng gobyerno. Ngayon naman, vloggers. Dating secretary din. Binakbakan. Castro sa NBI Pinapatahimik. ay isang pagtatangkang pigilan ang mga pahayag na kritikal sa Naniniwala ako sa dito sinasabi ni Trixie. Administrasyong Marcos. Lumikha rin daw ito ng chilling effect para sa mga nagpo-post ng kanilang mga opinyon at kritisismo sa trabaho ng mga public. Kaya akala nila mapapatahimik kami. Hindi. Lalo kaming mag-iingay. Maniwala kayo. Again, wala kaming pakialam kila Trixie. Ito'y hindi ko sinasabing walang pakialam bilang tao. Yan ay ginagamit ko lang salita na ang ibig ko pong sabihin, hindi kami connected sa kanila na to the point, pag pinatahimik sila, kailangan kaming tumahimik. Excuse me po. Marami pong vloggers, kaya kahit patahimikin nyo si Trixie, marami pa rin magsasalita. Hindi lang kami, hindi lang sila, napakadami. Officials. Bagamat ito si Trixie, kaibigan po natin. Okay, si Attorney Trixie, kaibigan natin, nakakasama natin yan sa mga gatherings, lalo na pag andyan ng si dating PRRD dito sa Pilipinas. No? So kaibigan, hindi po, ibig sabihin wala akong pakialam. Ang ano ko lang dito, hindi po kami basta-basta mapapatahimik. Ang ibig ko pong sabihin kami, lahat ng mga vloggers. No? So akala nila nagtatagumpay sila dito. Yung naging Facebook post ng Luminous by Trixie Cruz Angeles and Amet Paglinawan regarding dun sa threats na nailagay nila. Ito'y address sa akin. Sinabi kasi nila na kapag nilaglag ka ng humans mo, appendix at coccyx mo lang ang walang latay. Pag inilaglag ka ng humans mo, appendix, etc., mo lang ang walang latay. So para sa kanya, threat na yon. Abogado yan Yan yung sinasabi ko po, na ito si Claire, wala ka talagang matututunan pag pinakinggan mo. Hindi na po siya talaga tunog abogado. Resulta ng mga pinagagawa mo. Okay, eto ngayon yung post. Hindi ko mahirap mabasa. Pero, tingnan natin Ito po, basahin natin.
Basahin po natin, nagsalamin na ako kasi hindi ko mababasa. So, ang nakalagay dito sa post ni Trixie, nakakatuwa si Claire Castro sa Chucky series niya. Ito yung nirereklamo ni Claire na post ni Trixie. Na para bang naniniwala siyang siniseryoso siya ng tao, kala niya di naiintindihan ng tao na tauhan lang siya at yung inaasal niya ay umaayon lang sa taong nasa puder o di kaya asawa ng puder. Ang pinagtutukuyan niya dito, nakakalimot ata to si Claire. Ha? Na siya ay tauhan lang ni Marcos at ni Lisa. Masyado niyang kinakarir, ika nga. Claire, sana naiintindihan mo na alam naming tuta ka lang. Sana rin bagong taon ito, January 2 pinose, maiintindihan mo na nasa oras na nilaglag ka ng humans mo. Okay? Ito yung post na kinagagalit ni Claire na katatakot. So isipin mo, ikaw si Attorney Trix, ikaw si Claire. Ikaw ay empleyado ng gobyerno. Ikaw ay opisyal ng gobyerno. Ikaw ay USEC ng gobyerno. Ikaw ay USEC ng PCO. Ikaw ay tagapagsalita ng Pangulo na ikaw ay ang lakas mong mang-asar. Halimbawa ako, vlogger, makakatanggap ako ng ganito. Ito ba ay matatawag nating threat? Sige. Ilagay nyo dyan sa comment section. Ano sabi niya? Maintindihan mo na oras na nilaglag ka ng humans mo kasi ang tawag sa kanya tuta. Yung humans mo, yung amo mong mga tao na si Bongbong Marcos at si Lisa, which nangyayari. Talagang naglalaglag si Bongbong. Si Sara nilaglag niya, si PRRD nilaglag niya, si Chavit nilaglag niya, even si Torre nilaglag niya. Ganyan po ang may problema sa addiction. Pag wala ka ng gamit, ilalaglag ka. Canceled ka. Cancel culture po ang Marcos. Tatandaan nyo yan. Nilaglag ka ng humans mo, appendix, coccyx mo lang ang walang latay. Resulta ng mga pinaggagawa mo. Grave threat yun. Sinabi man ni Attorney Trixie, papatayin ka namin. Ha? Labas ang laman loob mo pag kay nilaglag nila Bongbong. Ilalabas namin ang iyong appendix, ang iyong bituka, ang iyong utak. Ganun ba ibig sabihin? Ang ibig sabihin ni Trixie, tayo naman ay hindi abogado pero naiintindihan natin. Pag nilaglag kanyang mga yan, nagawain naman nila, yari ka. Yari ka. Hindi yayariin ka ni Attorney Trixie. Yari ka dyan sa mga amo mo. Hindi ba ganun yan? Anong klaseng abogado to? Hindi niya naiintindihan yung post na ganito? Kaya nga sabi dito, posible ito'y di umano, inuutusan lang ni Lisa. Ito sabi niyo, yaan mo na yung nasa taas, mahirap talaga yan silang gantihan. Pero ikaw, ay ewan. Alam namin, yung Chucky stunt mo na yan, kasi sinabi niya ng Chucky si BP Sara, ay hindi sa'yo. Di mo tipo ang naglalait, di bagay, di mo gamay. Bakikaw ka, awkward ba? Pero sige, ikakaligaya mo yan, aayuda kami sa papanggap mo, magka-level kayo ni Lisa. Ano ba naman yan sa mga makakabayan yan? Magkakababayan yan, di ba? Ito'y pahiwatig na may kamay si Lisa. Dito sa mga pang-aasar ni Claire. Alam mo kahit mga vloggers, nakakatanggap kami, lahat naman ng death threat. Pero pag makatanggap ka ng ganito, hindi mo siniseryoso. Kasi hindi ka tanga. Ang talaga mga threat yung kunwari pinapaligiran ka ng pulis, sinusundan ka kung saan-saan, doon makikita mo hindi yung ganito, pinost sa Facebook. Abogado to, si Trixie.
Claire, wala ka talaga sa hulog. Yan ang problema kapag ikaw ay kinain ng ambisyon at posible ng pera. Kasi kahit alam mo talagang mali, ipagtatanggol mo eh. Alam naman natin ng abogado, pinagtatanggol sa tingin natin kahit kaya nga tinatawag ang abogado na liar eh. Yung lawyer, liar eh, di ba? Pero grabe to. Kasi si Claire talagang hindi niya lang pinagtanggol yung kanyang kliyente. Nagpapagamit na siya. Ibinenta niya na yung pagkatao niya dito sa mag-asawa. So, number 2, vloggers naman. Okay? Next. Ito naman, pag-usapan natin, ang next na tinatrabaho naman nila, kayo. Ako. Tayo. Ang taong bayan, tinatrabaho. Mind conditioning po. Okay? Para hindi talaga mag-alsa. Tatandaan natin, ang hinihingi ng taong bayan, makulong si Saldico. Mapa-uwi si Saldico. Pero hanggang ngayon, walang nangyayari. At in my opinion, hindi talaga nila papauwiin to si Saldico kasi magsasalita ito laban sa masterminds. And I strongly believe ang tatamaan dito yung magpinsan, si Marcos at si Tambi. So, eto, pakinggan po natin. Na ang nakalipas, magmula nang lumabas ng bansa ang fugitive na si resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Hanggang ngayon, kahit kanselado na ang pasaporte nito, hindi pa rin natutunto ng mga otoridad ang kanyang kinaroroon. Tingnan mo, sabi, pagpapauwi kay ko, tinatrabaho na ng gobyerno. Ibig sabihin, ginagawa na nilang paraan paano nila pauuwiin. Ang problema, hindi nyo pa nga alam kung nasan si ko. Niloloko talaga tayo nitong mga animal na to. Paano nyo tatrabahuin ng pag-uwi? Ni hindi nyo nakikita, hindi nyo alam, hindi kayo sigurado kung asan. So, ibig sabihin, hindi pwedeng nasa Timbuktu ito. Malay mo, nasa Tagaytay lang. Malay mo, nasa Ilocos Norte. Malay mo, nasa China. Makakapasok ba kayo doon? Hindi natin alam, di ba? Even yung may intelligence funds, confidential funds na billion-billion kay Bongbong Marcos, walang alam. Hindi nila alam kung nasan to. Ayon sa DILG, may hudyat na raw ang Pangulo sa mga ehensya ng pamahalaan para magkaroon ng extradition treaty ang Pilipinas at ang Portugal kung saan pinaniniwala ang nagtatago si Ko. Pero nagbigay ng instructions sa President na formally mag-apply na kami ng extradition treaty sa kanila kahit wala pang formal extradition treaties between the two countries. Oh, kita mo? Kung hindi ba naman gago kaliwat kanan itong mga to. Mag-a-apply ng extradition treaties. Oh, ipapa-extradite sa galing sa Portugal si Saldico. Wala pa nga. Wala naman tayong extradition treaty sa Portugal. 'Di ba? Sa kanila mismo galing 'yon. So paano nyo gagawin? Kaya nga hindi natin malaman si Saldico ba talaga ay hindi nila alam, pero hindi nila alam kung nasan si Saldico, pero sinasabi nila sa tao tinatrabaho para lang mapayapa ang taong bayan at maloko nila na sila may ginagawa. Or baka naman, alam talaga nila kung nasaan, nagkita na sila, meron na silang deal. Kasi napansin nyo, bigla na lang tumahimik si Saldico nung sinabi kakansilahin yung passport. Posibleng nagkaroon na sila ng deal. And maybe, possible, hindi ko sinasabi, pero posible. Baka mamaya hawak na nila. But one thing for sure, alaman nila o hindi kung nasan si Saldico, mga inutil sila. Hindi nila mapauwi. At diyan po ang gusto ng taong bayan. Tama si Tiangco. Napaka-ipokrito nyo mga kaliwat kanan kayo. Kung tutuluyan nyo ang impeachment ni BP Sara samantalang yung may pinakamalaking ninakaw sa ghost projects wala dito.
hindi nyo mapauwi, hindi nyo mapakulong. Di ba? It makes sense. Pero through the Interpol, magre-request na kami ng repatriation ni Saldico kung nasa Portugal talaga siya. Di ba? Hindi nila alam. Hindi nila alam. Yun lang, simple lang eh. Hindi nila talaga alam o itinago na nila. Alam nila kung nasan. Hindi lang talaga nila pauwiin. Yun yung sinasabi ko, ang bottom line dito, wala sa bansa. Ineffective sila. Ayon kay Rimulya, base sa impormasyong nakalap nila, may Portuguese passport si Ko. Kaya tinitignan nila ang posibilidad na naroon ang dating kongresista. Pero makalipas ang ilang oras, tila kumambyo ang kalihim at nilinaw na almost impossible na ma-extradite si Ko dahil walang extradition treaty sa pagitan ng dalawang bansa. Tignan mo imposible. Ma-extradite si ano. So ano yung sinasabi nyo na a-applyan nyo, ganyan-ganyan. Para lang may masabi lang na meron silang ginagawa. Pero aaminin din nila na wala rin naman silang magagawa. Paglilinaw ni Rimulya, iniutos ng Pangulo sa pamahalaan na pag-aralan kung ano ang mga maaaring gawin para maibalik sa bansa si Ko bukod sa paraan ng extradition. Pinag-aaralan pa namin kasi ang magulo dito ay wala tayong extradition treaty. Gusto mo, tuturuan kita, John Vic, kung paano mo mapapauwi si Saldico. Kaya lang, baka ayaw mo. Baka hindi ka pumayag. Padala mo dun si Torre. Kaaway niya yun eh. Meron silang hindi pagkakasunduan. Di o ano. Pero si Torre, di ba? Magaling manghuli kahit illegal. Uuli niya, walang legal-legal. Kikidnapin ni Torre yan. Ganun ginawa nila kay PRRD, di ba? Yan yung sinasabi. Even si Jaime Marcos, na kapatid ng Pangulo, sinabi kidnapping ang ginawa kay PRRD. Pakidnap nyo na lang kay Torre, padala nyo dun si Torre. Di ba? Kung dating presidente, nakidnap niya, yan pang congressman, party list lang. Kaya lang, ang tanong, kaya ba ng kaya ba ng pride mo? Mauunahan ka na naman ni Torre. Si Torre na naman ang sikat. There are other avenues that we can pursue na gusto niyang pag-aralan. A treaty takes years and years to do. Okay. So the other avenues possible, in-instruction sa amin ay pag-aralan namin kung paano natin magagawa ang extradition niya not passing through a treaty. Ilan sa mga paraang tinitignan ng DILG ay ang pakikipag-ugnayan sa Interpol, United Nations, at sa iba pang ahensyang maaaring makatulong para mapauwi si Ko. Cool naman sa pagbabalik sa bansa ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Ani Rimulya, sa kasalukuyan ay wala pa silang nakukuhang formal na kopya ng umano'y arrest warrant laban dito. Para Isipin mo nga si Roque. Alam nyo na nga kung nasaan, hindi nyo pa mapauwi. Si Saldico pa. Hindi ito. Kaaway din nila ito eh. Init na init sila dito kay Atty. Roque, di ba? Alam naman nilang nasa dahig. Hindi man nila mapauwi. Kaya na naman, puro pangako na naman tong gobyernong to. Next topic po tayo. Ito naman, pag-usapan natin ito. Lahat po ng kumbaga lahat ng mga tuta ng gobyernong ito para lang talagang mailihis doon sa ghost projects. Ayan po yung sinabi sa amin ni Libiste. Ayaw talaga nila yung investigasyon patungkol dito sa ghost projects at saka dito sa flood control scandal. Ayaw talaga nila. So, pinakita ko kanina at itutuloy po natin itong isa din sa kanilang punto para mailayo ang issue. Ito, hindi ko alam. Naka-red alert po ang mga tuta.
Pero itong si Tito Soto, baka ito ang tuta ng mga tuta. Ito, hari ng mga tuta. No? Pakinggan po natin ang sasabihin niyan. Tiniyak ni Soto na aaksyonan niya ang kaso forthwith. Matatandaan noong nakaraang taon sa ilalim ni dating SP Cheese Escudero. Inabot ng ilang buwan bago isalang sa plenaryo ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Naging issue ang salitang forthwith sa konstitusyon na hindi raw nasunod ng Senado noon para aksyonan agad ang reklamo. Ay, okay. Puntahan muna natin to ha. Ito ang problema kapag ang Senate President or ang mambabatas ay hindi abogado pero pilingero. Hindi na abogado, feeling pang magaling. Ito si Tito Soto, nagpatutsada pa kay Cheese Escudero na hindi niya sinunod yung forthwith. Ang ibig sabihin kasi ng forthwith, agad-agad simulan ang impeachment. Ang interpretasyon ni Cheese, kung ako po hindi nagkakamali at tama ang aking pagkakaalala, simulan agad-agad pero doon sa tamang proseso. Ang gusto ni Tito Soto, hindi, bukas gawin natin. Kahit mali ang proseso. Yan ang problema ng hindi abogado. Kaya tayo may problema dito sa mga ganitong klase. Sana man lang, alam mo, mas may bilib pa nga ako kay Lito Lapid eh. Alam niyo kung bakit? Alam niya kung saan siya malakas at alam niya kung saan siya mahira. Ang problema, itong Senate President, itong Senado, ginawang itbulaga. Ginawang noontime show. Kulang na lang, magpasayaw siya dyan ng kabit. Magpasayaw siya dyan ng dancer niya. Hindi ba nagkaleche-leche? Ang ganda ng investigasyong ginagawa dyan sa Senado. Tumbok na natin si Tambaluslos. Siya na ang itinuturo ng isa sa mastermind, si Romualdez. Bakit napunta tayo kung saan-saan? Pumasok kayong dalawa ni Pinky Lacson. Nagkaleche-leche. Ang ganda ng ginawang investigasyon ni Cheese Escudero at ni Marcoleta dyan. Hindi ko po sila kinakampihan. Pero realidad, di ba? Papunta na tayo sa mastermind. Bigla tayong lumiko. Tapos mali ang interpretasyon mo ng forthwith. Papatunayan ko sa inyo tama yung desisyon ni Cheese. Bakit? Halimbawa, gusto nyo yung style ni Tito Soto. Forthwith na, kahit na mali ang proseso, simulan na natin ang impeachment na kay Sara. Tapos sinimulan. Anong desisyon ng Supreme Court? Void ab initio. Unconstitutional, void ab initio. Yung impeachment. Anong ibig sabihin nun? Yung impeachment na sinampa, from the very beginning, illegal, mali, at ito ay parang hindi nangyari. It is as if walang impeachment ng ganap. E di parang gago yung Senado. Ano yung nililitis yung impeachment? Sinabi na ng Supreme Court, walang impeachment. Void ab initio. Di tamang lumalabas si Cheese, nasayang ang pera ng taong bayan. Nag-grandstanding lang kayo mga animal. Nasayang ang oras nyo na dapat meron kayong tinatrabaho pero nakafocus kayo sa impeachment. Sabagay, excited kayo sa impeachment para matabunan yung flood control projects. Yan naman talaga purpose ninyo, mga animal kayo eh. Di ba? Oh. Illegal, unconstitutional to be exact. Ang sabi dun sa impeachment. Paki-explain. Wala bang staff tong si Tito Soto? Kaya nagmumukhang bobo eh. Hindi kasi abogado. Hindi naman ako abogado. Hindi tayo nagmamalaking matalino. Pero ilang beses na in-explain niya ni Cheese tsaka ni Cayetano eh. Mali nga ang interpretasyon niya sa batas patungkol dyan. Ikaw pang nilagay Senate President.
Tapos ikaw ang mag magfa-facilitate ng impeachment. Hindi abogado. May problema ako talaga sa mga ganyan. 'Di ba? Tapos magpapatutsada ka. Alam mo sisingilin kita, Tuta Soto. Forthwith ka mo. Pag ang na-impeach si Bongbong Marcos at hindi ka nag-forthwith according to your definition, tuta kang animal ka. Kasi tandaan mo, may banta ng impeachment, sabay i-impeach si BP Sara at si Bongbong. Baka mamaya mauna pa si Bongbong. At baka pag si Bongbong ang na-impeach, mag-iba ka ng tono. Talagang aaraw-arawin kita. Hindi grave threat yun, aaraw-arawin kita dito. Panindigan mo yung forthwith mo, forthwith. Kasi ang batas, hindi double standard. Kung ganyan ang paniwala mo kay Sara, dapat ganun din ang paniwala mo kay Bongbong. Kung forthwith ka kay Sara, according to your definition, dapat forthwith ka rin kay Bongbong according to your definition. Baka mamaya, yung forthwith mo, bigla mong gamitin yung forthwith na definition ni Chis Escudero, bigla kang, ay oo, tama yung sinabi ni Chis. Tanga. Yung mga hirap kasi ito sa mga to nagmamagaling eh. Ito si Tuta Soto, hindi ko talaga maintindihan eh. Sana nga si Bongbong ang ma-impeach at makapasa sa Congress, sa lower house. Sigurado shoot yan sa bangas dyan sa Senado. Tingnan ko tapang nitong si Tito Soto. Ibang klase rin eh. Alam mo, wala kang nga paninindigan. Ako nga'y duda pa sa pagkapanalo mo eh. Bilang senador, wala ka sa survey. Baka panalong Garcia yan eh. Panalong Comelec yan eh. Okay, hindi ko pinagbibintakan. But possible. Tapos, patutsada ka ng patutsada. Sa bagay, sabi naman niya, last niya na wala na siyang plano sa politika. Talagang last mo na yan. Kahit may plano ka sa politika, last mo na talaga yan. Nakita na ng tao yung totoo mo, Tito Soto eh. Kaya ako salute ako dito kay Chis dahil he's not perfect. I am not perfect as well. Pero nanindigan siya ng tama kung kailan doon sa mahirap at importanteng sitwasyon. Doon mahirap magpakatama eh. Pag gigipitin ka ng gobyerno, pag doon sa sitwasyon that you have to sacrifice something else. Pero si Chis hindi. Nanindigan siya. No? So abangan natin. Magkakaloko-loko talaga impeachment dito under Tuta Soto. Huwag po kakalimutan na i-like nyo po itong vlog na ito. And sana po doon sa ating mga taga-subaybay, kagawian nyo, panuorin itong vlog natin from start to finish. Alam nyo, samahan ninyo ako ha. Dalhin nyo ako kahit saan. Merong mga nagkukwento sa akin, nagpunta ako ng Japan. Yung mga manunood natin dyan, shoutout sa inyo sa taga-Japan. Sa Hong Kong, iba nga daw habang naglilinis ng kotse, iba na habang naguhugas ng pinggan, yung iba habang nagtatrabaho, nanonood sila, pakinggan nyo lang. So maraming salamat sa patuloy na sumusubaybay. Sana mas marami pang sumubaybay at panuorin yung vlog ko from start to finish. Huwag pong kakalimutan yung like and subscribe po tayo. Coach Oli News PH sa YouTube and sa Facebook. And meron din po tayo second channel, Coach Oli News PH 2. Maraming salamat po. God bless everyone.